Gandang umaga muli, mga kapatid. Okay ba? May boses? Okay, very good. Magpapatuloy po tayo sa umagang ito sa ating pong pag-aaral sa Aklat ng Galatia. Ang ating pong series sa Book of Galatians ay pinamagatan nating The Gospel of True Freedom. Nais ko po kayong muling anyayahan na tumungo tayo sa Galatians chapter 3 verses 26 to 29. Please turn your Bible to Galatians 3:26 to 29. At ating pong babasahin muli ito sa Tagalog na salin, ang bagong Biblia. Babasahin ko po verses 26 to 29. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat ng nasa inyo na binabautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang Hudyo o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ayon sa kanyang pangako. Ito po ang salita ng Panginoon. Marahil yung iba sa inyo ay pamilyar na doon sa phrase English na cut above the rest. Ano ba sinasabi? You are cut above the rest. Simpleng kahulugan lang naman ng phrase na yon ay ikaw ay maaring mahusay, magaling, shining, unique, kakaiba, o maaaring angat sa iba. Parang ganyan ang ibig sabihin niyan. Pero interestingly, mga kapatid, itong phrase na ito ay nag-originate sa mga gold mining, no? Kasi yung ginto, sa kanyang natural state, ay parang isang ordinaryong bato lang. No? Isang unimpressive, isang dull na bato lang. Pero kapag dumaan na siya sa apoy, yung tinatawag na fire of refinement, naaalis na yung mga impurities niya, nare-reveal na siya'y naiiba sa lahat ng mga bato. Siya ay naiiba at nakikita ang kanyang halaga. Kapag nakumpleto na daw yung proseso, yung craftsman o manggagawa ay sinasabi niya yung salitang, "You are cut above the rest." In the same way, ang mga totoong mananampalataya ni Jesus ay walang pagkakaiba. Sa sino mang tao dito sa mundo, lahat tayo ay makasalanan. Lahat tayo ay nasa ilalim ng galit ng Diyos dahil sa ating pagiging may sala. Lahat tayo ay nasa daan ng kapahamakan, hiwalay sa Diyos. Ngunit nang dumating ang biyaya ng Diyos na umabot sa atin sa pamamagitan ng persona at gawa ni Kristo Jesus, nang ang kanyang dugo na nabuhos doon sa krus, ang siyang naglinis at nag-alis ng galit ng Diyos sa atin, nung ang kaloob ng pananampalataya at pagsisisi ang nagbukas ng ating isipan para makita natin na tayo'y helpless sa harapan niya, at tayo ay lumapit kay Jesus upang magpasakop sa Kanya bilang Siya ang ating Panginoon, nagbago ang lahat. Sa pamamagitan ng biyaya ay masasabi nating true Christians are cut above the rest. Hindi ito para ipagmalaki o ipagyabang. Ito'y para ipakitang merong dakilang layunin na dumating sa atin na maaaring hindi dumating sa iba. At ang description nga ni Apostol Pedro, mga kapatid, sa mga totoong Kristiyano ay ito. Mababasa natin sa 1 Peter chapter 2 verses 9 to 10. Anong sabi doon? You are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Pakaganda, hindi ba, mga kapatid? Ganyan daw ang mga mananampalataya.
ng ating Panginoong Kristo. At dito sa mga talata na ating pong binasa at pag-aaralan, ngayon pong umagang ito ay yung konklusyon ni Apostol Pablo sa kanyang deeply theological discussion dito sa pagtuturo niya patungkol sa justification by faith. Alam niyo mga kapatid, marami na siguro rin akong naging series no, sa mga sulat ni Pablo. Pero I have to admit, itong aklat ng Galatia ay isa sa pinakamahirap. No? Sa tingin ko, mas mahirap pa sa Book of Romans. Sapagkat dito makikita natin kung paano napakadetalye at nagiging paulit-ulit si Pablo doon sa kanyang punto. At dito sa chapter 3 pa lamang, ay ipinakita niya na ang pagpapawalang sala sa isang tao ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. At ang isa sa pinakamalakas niyang ebidensya ay si Abraham. Sapagkat si Abraham, sabi, nung siya'y nanampalataya, he was counted righteous right there and then. Hindi pa siya tinutuli. After 17 years, tinuli si Abraham. Ang point doon, hindi kasama ang pagtutuli sa pag-justify sa kanya. Ito'y sinulat ni Pablo para i-refute yung turo ng mga Judaizers na nagsasabi na ang tao ay aariing ganap hindi lang sa pamamagitan ng pananampalataya, kundi sa pamamagitan ng pagsunod sa law of circumcision. No? At ito pinakita ni Apostol Pablo, napaka-absurd ng paniniwalang yan. Sapagkat dito malinaw na maging si Abraham, hindi pa dumarating si Kristo, nanampalataya na siya sa paparating na binhi, ang kanyang binhi, ang kanyang ultimong binhi, walang iba kundi si Jesus. At nung siya'y nanampalataya doon sa pangako ng Diyos na yon, siya ay inaring matuwid o pinawalang sala ng Panginoon. Dito napakaganda ng kanyang presentation. At hindi lang yon, at ito, nung nakaraang Sunday, binigyan natin ng pansin ito. He emphasizes that although the law is good, it possesses no inherent power to deliver anyone from the curse of sin. Maganda ang batas, kailangan ng batas, pero wala siyang kapangyarihan para ang tao ay makawala sa sumpa ng kasalanan. Ang batas, ang utos, ay naglalantad ng pagiging makasalanan, ngunit ang Panginoon lang ang nagre-reverse ng sumpa ng kasalanan. At in this concluding section, Paul demonstrates na ang sino mang nanampalataya kay Kristo, Hudyo man siya, Hentil man siya, ano man ang katatayuan niya sa buhay na ito, ay nag-i-enjoy ng far greater privilege. At yung privilege niya ay higit sa pribilehiyo ng isang physical descendant ni Abraham. Di ba nagmamalaki ang mga Hudyo eh. Galing kami sa lahi ni Abraham. Ama namin si Abraham. Pero sabi ni Paul, kung ikaw ay kinakay Kristo, mas higit ang privilege na tinanggap mo kaysa sa mga literal na galing sa lahi ni Abraham. Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, ang mananampalataya ay spiritually nagkaroon ng kaisahan sa Diyos. Nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Meron siyang bagong identity. Siya'y kabahagi sa isang new humanity, bagong katauhan. At binigyan siya ng walang hanggang mana na hindi na mawawala kailanman sa kanya. Yan ang pagpapala ng mga taong nakay Kristo. Kaya ito yung mensahe na gustong bigyan ng pansin ngayon pong umagang ito. In Christ, believers hold identity and legacy far greater than any fleeting privilege of this life. Let me underscore. In Christ, believers hold identity and legacy far greater than any fleeting privilege of this life. And I have 4 things, no? 4 na bagay na gusto kong pansinin natin na malinaw dito sa binasa natin ngayon. Ang unang-una dyan, na pwede nating sabihin, far greater privilege, far greater blessing, ay ito, our unmatched paternity. Our unmatched paternity.
sa verse 7, at inulit niya rin yan sa verse 29, na ang sino man daw na nanampalataya kay Kristo ay anak din ni Abraham. Pero ngayon, pagdating dito sa verse 26, merong sinabi rito, nag-step further si Paul, na ang bawat mananampalataya daw ay anak ng Diyos. Verse 26, for in Christ Jesus, you are sons of God through faith. Now, just a matter of grammar, which I believe will add significance to Paul's words here, the phrase, you are all sons of God, ay nasa isang masculine plural noun. Masculine plural noun. Now, sa ibang translation, sa King James, ginamit sons and daughter. Walang mali ron. Kaya lang, kung magiging tapat tayo sa original, tama ang pagkakatranslate ng ESV. Sons of God. Sapagkat ang binibigyan pansin dito yung yung masculine plural noun. Bakit ko binibigyan pansin ito? Sapagkat pag sinabing masculine plural noun, ang tinutukoy dito ay full-grown sons. Isang anak na hindi yung maliit na bata, hindi yung maliit na inaakay-akay pa natin, kundi full-grown sons. Legally recognized adults na nagtataglay na ng karapatan ng lahat ng mana na pwede niyang makuha sa kanyang ama. At this connects to what we discussed last Sunday. Di ba? Last Sunday, pinag-aralan natin yung binanggit ni Paul doon na guardian at pedagogue. Naalala niyo yan? Na yung law daw will serve as the pedagogue. Guardian. Ano ba yung guardian? Sa Greek wealthy family, ang mga bata from age 6, kapag mayaman sila, syempre, hindi man yan para sa lahat, hindi sa mga mayayaman, 6 hanggang 16 years old, meron silang guardian, meron silang pedagogue ang tawag doon. Hindi naman sila direct teacher, kundi pwede sabihin tutor. Parang halimbawa, meron sa ating mga tutor dito, si Teacher Presi, ang isa sa mga trabaho niya, tutor. Pero hindi siya teacher doon sa school. Nagtuturo lang siya doon sa mga estudyante sa school na yon, personal, 'di ba? O sa bahay, maaaring nagpapaturo ng assignment, no? At marami pang iba na pwede niyang gawin. So, 'yun ang trabaho niya. At hindi lang 'yun, tinuturuan niya yung bata sa disiplina, paano pumasok ng maaga, sinasamahan niya sa school, no? Pagkatapos, tinuturuan niya kung paano dalhin ang kanyang mga gamit, mga musical instrument, or anything. Yun ang trabaho ng isang pedagogue o ng isang guardian. Sa age na yan. Pero kapag umabot na siya doon sa tinatawag na legal age, yung trabaho ng pedagogue ay mawawala na. Ganon hinalimbawa ni Apostle Paul yung law. Yung law daw will serve as guardian but will last only until the coming of Christ. Nung dumating na si Jesus Christ, yung law, no, ay na-fulfill kay Jesus. Nakatingin kasi yung law kay Jesus, na siyang pag-asa ng isang makasalanan. Now, ngayon na kay Kristo na tayo, sabi, tinanggap daw natin ang buong karapatan, full-grown rights ng isang sons and daughters. Hindi na tayo mga minors under the restraint, tutor of the law, but sons of God and heirs of His glorious kingdom, enjoying the status and the privileges of a mature children. So, tandaan natin, mga kapatid, tayo'y mga anak ng Diyos. Hindi by birth, kundi by rebirth. No? Tayo ay na-born again. At tandaan din natin ng bawat isa rito, mga bata na naririto, hindi ibig sabihin na kayo ay pinanganak sa pamilya o sa mga magulang na mga Kristiyano, Kristiyano na kayo. No? Na kailangang may panganak muli kayo sa Espiritu para maging Christian kayo. Hindi yan automatic. Malinaw yan sa Bible. Lahat ng anak ni Adan ay nasa ilalim ng galit ng Diyos. Tinatawag na children of wrath. Ephesians chapter 2 verse 3. Tayo ay naging anak ng Diyos dahil inampun tayo ng Diyos sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.
At sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, pumapasok tayo sa isang bagong relasyon sa Diyos. At ang isang relasyon na ito ay napaka-intimate. Isang klase ng relationship na mayroong security at mayroong ding inheritance. Kaya mga kapatid, napakaganda nito sapagkat kung ang Diyos ang ating Ama, there is someone we can call Father. Diba? There is someone who cares for our every need. Merong fatherly affection. Merong ama na handang magpakita ng kanyang malasakit. At merong ama na handang dumisiplina sa atin sa daan ng pag-ibig. Kaya nga, di ba, kapag nagkakasala tayo, hindi tayo pinababayaan ng ating ama. Sinasaway niya tayo sa iba't ibang paraan. Sinasaway niya tayo sa kanyang salita, sinasaway niya tayo sa maaring sa pangangaral ng salita, sinasaway niya tayo sa pamamagitan ng ibang tao na nag-exhort sa atin, nagre-rebuke sa atin, o maaring ang ating budhi, o ang ating conviction, nararamdaman natin ang pagkilos ng Espiritu Santo, sapagkat meron tayong Ama na hindi tayo pinababayaan sa ating mga pagkakamali at kasalanan. At bilang mga inampung mga anak sa kanyang pamilya, may katiyakan tayo na ang mana ng pamilyang ito ay nasa atin din. Isipin niyo yan, mga kapatid. Di ba? Napakalaking blessing yan. Here then lies the reason, brethren, for our heartfelt worship. Why we worship? Why we should worship Him? Because of this. Meron tayong pag-asa sa kadiliman. Meron tayong kagalakan sa panahon ng kapighatian. Meron tayong lakas sa panahon ng mga pagsubok. Merong isang dakilang katotohanan na siyang nagiging batayan ng lahat ng ito. Meron tayong Ama. Meron tayong Ama. At ang ating Ama ay ang Diyos. Merong isang flight, no, isang biyahe sa eroplano na siguro yung iba naman sa inyo, naranasan na yan, sumakay kayo ng eroplano, tapos may turbulence, no, naranasan niya. Kakatakot din yung turbulence, no, bagamat may kilala ko na member dati dito sa church natin, si Mariana, no, nag-i-enjoy yun sa turbulence, no, masayang-masaya siya pag nagto-turbulence, ewan ko bakit, no. Sabi niya, ay, saya-saya talaga, totoo yan. Naranasan ko rin na nakasama siya nung pumunta kami sa Davao, may turbulence eh. Ngiti-ngiti talaga siya. Sayang-saya. Ewan ko kasi kakaiba rin talaga, no? Pero, sa totoo lang, nakakatakot din minsan yung turbulence. Lalo na yung may time na, ano ba tawag doon, yung air pocket ba yun? Yung biglang bumababa yung eroplano ng ganyan. Yung parang hinihila yung bituka mo eh. No? Tapos habang may turbulence, yung mga pasahero talagang takot na, no? Makikita mo yung mga tao, parang nagwo-worry na sila. At experience ko rin yan dati nung minsan naranasan ko yung turbulence, kasama ko pa si misis ko, no? Pagtingin ko actually nagbabasa ako ng libro. Hindi ko pinapakialaman yung turbulence eh. Gumagalaw-galaw yung plano. Pagtingin ko doon sa mga tao, talagang takot na takot. Ako, natakot na rin ako. No? Kakatakot din talaga, no? So, itong turbulence na ito, naging daan ng takot ng mga pasahero. Pero, merong isang bata na parang baliwala sa kanya yung turbulence. Masaya siya. No? Parang, okay lang nangyayari. At tinanong siya nung katabi niyang babae. Sabi niya, hindi ka ba natatakot? No? Dito sa turbulence na ito, alam mo, sabi niya, hindi po, ma'am. Kasi yung tatay ko yung piloto. Sabi niya gano'n. Wow! No? Tatay niya pala yung piloto, kaya malakas ang loob niya na parang feeling niya, safe na safe siya. Now, hindi niya alam kung paano hinahandle ng tatay niya yung eroplano sa panahon ng storm. No? Pero isang bagay lang ang malinaw sa isip niya. Yung tatay ko, ang piloto. At meron akong katiyakan sa kanya. Hindi ba, mga kapatid, pwede nating sabihin ganun din ang kalalagayan natin bilang mga mananampalataya? Meron tayong kagalakan at kapayapaan na malaman natin na ang ating Ama, ang ating Diyos, ang ating Ama. Sa panahon ng mga sufferings natin, yung ating Ama ay laging may kakayanang i-secure tayo.
hindi man natin naiintindihan lahat ng nangyayari, maraming mystery sa buhay na ito. Di ba? Punong-puno ng hiwaga. Bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari yan? Pero alam natin na yung ating Ama na yan, ang siyang may hawak ng lahat ng mga pangyayari. And thus we can share with the marvel of John in 1 John chapter 3 verse 1. Yung sabihin niya, "Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the sons of God." Parang kitang-kita mo yung, paramdam mo yung emotion dito ni John, di ba? Yung emotion niya na, imagine mo, anak ako ng Diyos. What manner of love is this? That I should be called the Son of God. Our unmatched paternity. Let's go to the second one. Our unmistakable identity. Verse 27. For as many of you as you were baptized into Christ have put on Christ. Now, I believe na yung binanggit dito na baptize, ito'y tumutukoy sa water baptism. Na kung saan ang lahat ng mga mananampalataya ni Kristo ay dapat nababautismuhan sa tubig. At palagay ko, iniisip ni Pablo rito yung baptism ng mga unbelievers. Kaya nga hindi dapat binabaptize sa mga unbelievers. O yung infant baptism, yung pagbabaptize sa mga sanggol. Sapagkat yung ginamit na salita rito, sabi niya, for as many of you, surely refers to the conscious members of the churches in Galatian region who were baptized. Kasi, sino ba yung dapat bautismohan? Yung may pananampalataya. Sino lang ba ang pwedeng mag-exercise nun? Mga may sapat na isip, may sapat na unawa sa usapin ng pananampalataya. And believers can exercise faith. And that's the reason why we are Reformed Baptist and not Pedo Baptist, no? With due respect. Kung meron bang nakikinig sa akin dito na mga nag-i-embrace ng Pedo Baptism, no? At we believe that baptism should only be given to those who are consciously, na mga may linaw sa isip, sa usapin ng pananampalataya, and can exercise faith. And the infants cannot exercise faith. No? And it is timely, kasi ngayon meron tayong baptism. Actually, nung Sunday, tanong nga bakit hindi natuloy yung bautismo? Bigla na lang nawala ng tubig. No? Sabi nung isang naririto, siguro nga, Pastor, okay na rin kasi ang lamig eh. Di ba? Medyo bagyo na nung panahon na yun. Medyo baka magkasakit eh. 71 years old na yung babautismuhan natin ngayon. Pangalawa, naisip ko lang bigla, yun palang magiging susunod kong topic. May babaggitin yung baptism. Kaya maganda rin ma-refresh sa mind natin. Ano ba yung ibig sabihin ng baptism? Dahil binanggit dito ni Paul eh. For as many of you were baptized into Christ, have put on Christ. So what is baptism? Baptism, of course, ito ay isang panlabas na pagpapahayag ng isang panloob na pananampalataya. It is a visible testimony of an invisible trust in Christ's saving work. Ito'y kumasagisag sa ating kaugnayan kay Kristo sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga, ang isang tao na binabautismuhan, gumagawa siya ng isang public declaration na sinasabi niya, nasumpungan ko si Kristo. Si Kristo na ang aking Panginoon. Handa na akong sumunod sa Kanya. No turning back. No turning back. Ako ngayon ay identify na sa katawan ni Kristo sa Kanyang iglesia. Yun ang sinasabi ng isang taong nababautismuhan. At sana maging malinaw yan sa mga nabautismuhan na at sa ngayon ay babautismuhan natin. No? At yun ang katotohanan, mga kapatid. Kaya nga, ang bautismo ay para sa mananampalataya. No? Hindi para sa kung sino man. Para sa atin ang paninindigan natin. This is credo baptism. This is for the conscious believers only. However, yung gusto kong i-highlight dito, mga kapatid, yung sinabi ni Paul na, if you were baptized into Christ, you have put on Christ. Anong ibig sabihin yun? Salitang put on. Ang ganda sapagkat sa Tagalog,
Tama yung translation. Kasi yung salitang put on, sa wikang Griego, literally ay cloth. No? Bihisan, to clothe oneself. Yun ang ibig sabihin nun. To put on Christ means to be clothed with Christ. Napakayaman ng metaphor na yun, ano? Ibig sabihin, ini-explain dito na meron tayong bagong pagkakakilanlan. We have a new identity. Siguro ang magandang example nito ay yung pulis. No? Yung pulis, ordinaryong taong tulad din natin yan. No? Pareho rin natin yan. Yung mga pulis naman, pareho lang naman natin yan. May dalawang mata, isang ilong, parehong tsura natin yan. Tao yan eh. Pero kapag nagsuot na sila ng kanilang uniform, magbabago ang kanilang identity. No? Sapagkat tataglayin nila ang isang sagisag na wala sa karamihan. Isang sagisag ng otoridad. Sila'y dapat respetuhin, sila'y dapat igalang, sapagkat meron silang otoridad na wala sa atin, mga pangkaraniwang tao. Ganun natin pwedeng tingnan yung kalalagayan ng isang mananampalataya. Na ang isang taong nanampalataya kay Kristo at na siyang sinisimbolo ng bautismo ay nagbihis daw ng panibagong damit. At ang damit na yan ay si Kristo rin. Ang ibig sabihin, meron ka ng bagong identity. Na hindi man nakikita ito ng mga tao sa mundo. Pero nakikita ito ng Diyos. Tayo pa rin ay isang makasalanan. Pero pinatawad na niya tayo. At tinanggap na niya sa kanyang presensya. Tayo'y tao pa rin. Pero tayo ngayon mga ambassador na ng Panginoon. Mahina pa rin tayo at subject pa rin tayo sa mga sufferings and death. Pero ngayon tayo mga manlalakbay na patungo sa glorious and celestial city. Tayo yung mga binihisan ng katuwiran at biyaya ng ating tagapagligtas. Isipin niyan mga kapatid, kaya niyo bang ipagpalit ang inyong kalalagayan na makalangit sa mga panandaliang kasiyahan na iniaalok ng mundong ito? Papaano ninyo tatalikuran ang pananampalatayang inyong tinanggap kung naintindihan ninyo ang walang kapantay na kayamanang na kay Kristo Jesus? Our unmistakable identity. Number 3, our unified community. Verse 28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. So here, everyone who belongs to God belongs to everyone else who belongs to God. All of God's sons and daughters are brothers and sisters. Ang ganda ng sitwasyon na yun. Ang ganda ng pagkakadescribe na yan ni Paul eh. Sapagkat nung tayo'y na kay Kristo, nagkaroon ng kakaibang transformation sa ating katatayuan pagdating sa usaping panlipunan, mga kapatid. In other words, ang ating pagkikipag-isa kay Kristo ay naglalagay sa atin sa isang bagong komunidad o isang bagong katauhan, a new humanity. Yung new humanity na yan, hindi dinidefine yan ng race, ng language, ng skin color, ng kulay ng balat, ng social rank, ng economic status, o ng gender. Alam nyo, isipin natin na, karamihan ng gulo na meron sa ating lipunan ay umiinog dito sa tatlong bagay na ito. Problema sa lahi, di ba? Problema sa gender, and problema sa rank, yung katatayuan. Diyan nagkakaroon ng conflict. Consider the long, tragic persecution ng mga Hudyo. Mula pa noong unang panahon, hanggang sa panahon ng World War II.
noong hangarin ni Hitler, di ba? Na lipulin ang lahat ng galing sa lahi ng mga, kung tawagin ay Semitic tribe. At sa kanya palagay, ang mas malakas na lahi ay yung mga Aryan, di ba? So, isipin natin yung ganong kalalagayan. Yung lingering effects ng slavery. Maging sa Amerika, wala na ngayong slavery. Wala na, tinanggal na yung boundary ng mga itim at puti. Pero hanggang ngayon, ramdam pa. Hanggang ngayon. Meron pa rin usapin ng social justice dahil yan sa napakatagal ng panahon ng paghihiwalay ng kulay, ang mga puti at ang mga itim. O yung oppression sa mga kababaihan. Sa iba't ibang bahagi ng mundo, sino ba ang mga madalas na inaapi pagdating sa tinatawag na gender? Hindi ba yung mga babae? Sabagat sila yung mga mahihina. Sila yung walang magagawa. Sila yung mga dependent sa mga malalakas. Kaya mas marami sa kanila, they were oppressed. Diba? Yung iba sa kanila, sila pinagsasamantalahan. Isipin natin yung mga panahon ng digmaan, yung mga babae, ginagawang comfort women ng mga sundalo. Napakahirap ng kanilang kalagayan. Pero nung dumating si Kristo, hindi lamang katubusan ng mga makasalanan ang kanyang ginawa, kundi siya lumikha ng isang bagong pamilya, isang bagong katauhan, a new humanity, a new unity, a new community that breaks down the walls of division. And this unity is not theoretical. It is a living experience. Ito'y totoong karanasan ng sinumang tagasunod ni Kristo. At ito ay dumadaloy sa katotohanan ang bawat mananampalataya, anuman ang kanyang lahi, anuman ang kanyang lipi, anuman ang katatayuan niya sa lipunan, pinananahanan ng Espiritu Santo. Hindi lang yun, sila'y anak ng iisang Ama, ang Diyos. Sila'y kabilang sa iisang pamilya, ang pamilya ng Diyos. Kaya nga dapat, ito'y nararamdaman sa loob ng iglesia, mga kapatid, na hindi tayo tumitingin sa katatayuan niya sa buhay. Kaya natin siya nire-respeto dahil maaaring matalino siya, mayaman siya, o meron siyang mataas na katatayuan sa lipunan. Hindi, we respect each other because we are all brothers and sisters in Christ. Isang malungkot na katotohanan na may mga simbahan sa ating panahon ngayon na parang pangmayaman lang. Di ba? Merong church na dati nagpipreach ako dito sa Parañaque. Sa umaga, ang mga amo, ang mga boss, sa hapon, ang mga hardinero, ang mga katulong. Doon ako madalas nagpipreach sa kanila kasi mukha rin yata akong hardinero. Totoo yun, mga kapatid. No? Hindi ko nakikita yan ang iglesia sa Bagong Tipan. Ang nakikita kong iglesia magkasama ang mga alipin at ang mga amo na mayroong totoong pananampalataya kay Kristo. At tinatrato ang isa't isa na mga kapatid. Diba, mga kapatid? But, we have to be careful, brethren. Merong mga nagmi-misuse ng passage na ito. Na sabi, o yan, kita nyo ha? Wala nang Hudyo, wala nang Griego, wala nang Laya, wala nang alipin, wala nang babae, wala nang lalaki. Dahil doon, wala na rin distinction pagdating sa responsibility, pagdating sa position, pagdating sa position. Kaya, yung iba na ginagamit ang talatang ito, ginagamit nila ito para isulong yung tinatawag na egalitarianism. Ano yon? Yung egalitarianism ay nagsasabi na, oh, yung naman pala di pwede na rin maging pastor ang mga babae. No? Pwede na rin ang pastora. Kasi nga, wala nang babae, wala nang lalaki. Tayo iisa kay Kristo. Mga kapatid, nung naging Kristiyano tayo, ang lahi natin, nananatili nating lahi. Hindi mo pwede sabihin ikaw, kano, kung ganyan ang ilong mo, pango, pareho ko. Diba? Ikaw pa rin ay Pilipino. No? Ang kultura na meron ka, kultura mo pa rin yan. Yung katatayuan mo,
Pagdating sa larangang pang-ekonomiya, nananatili yun. Babae ka pa rin. Lalaki ka pa rin. Hindi nag-i-introduce to ng tinatawag na egalitarianism. Ang gustong sabihin dito ni Pablo, our differences must never override our oneness in Christ. Therefore, we are called to treat one another with love, with respect, with care, and compassion. Ang iglesia, hindi dapat iglesia na walang pag-ibig. Isang iglesia na nandoon ang pag-ibig at malasakit sa isa't isa. Nagsasama-sama hindi dahil sa formalidad lamang. Pagkatapos ay wala nang pakialaman sa isa't isa. Diba? Dapat meron tayong pakialam. Dapat kinikilala natin ang isa't isa. Dahil tayong mga magkakapatid. Kailangan nating tulungan ang nangangailangan. Pasanin ang burden ng iba. Malungkot sa kalungkutan ng iba. Magalak sa kagalakan ng iba. Ganyan ang iglesia. Di ba? Alam nyo, mahilig ako manood ng basketball. Hindi na, kaso ngayon, medyo wala na akong hilig sa PBA. No? Hindi na ako nakakapanood ngayon. Mahina na kasi yung team namin eh. No? So, pero yung NBA, nanonood pa rin ako. Mahilig pa rin ako manood ng NBA. Alam niyo kung merong isang bagay na gusto ko sa NBA? Yung mga team, ang composition ng mga players, hindi lang puro Amerikano. Iba-ibang lahi. Sinasabi nga na yung Atlanta Hawks sa panahon natin ngayon, ang pinakamaraming mga player na galing sa iba-ibang lahi. Yung Atlanta Hawks, no? Merong American, merong Canadian, merong Serbian, merong taga-Czech Republic, merong taga-Senegal. So, ewan ko, ano pa ba yung iba? Merong Pranses pa. Isipin yan, iba-ibang lahi yan, iba-ibang kulay ng balat. No? Iba-ibang lengguwahe. Pero pag nagsuot na sila ng kanilang uniform, pare-pareho. Isa na ang pinaglalaban nila, yung kanilang team. Isa na yung purpose nila, maipanalo yung kanilang team. Yun na. At gano'n natin pwedeng tingnan, mga kapatid, ang iglesia ng Panginoon. We play with one purpose under one name, the name Jesus. Our diversity remains, but divisions disappears. We come from different backgrounds, languages, and walks of life, but we belong to one team, the body of Christ. Ang isang totoong membro ng bagong sangkatauhan na nilikha ni Jesus ay meron ng pare-parehong goal. Ano yun? Kaluwalhatian ng Diyos, simulain ni Kristo, pangangaral ng Ebanghelyo, at pagtatanghal ng kabanalan na dapat nakikita rin ng mga tao sa mundo. Yan, tayo. We belong to a new community. Our unbreakable or unified community. Let's go to the last heading, our unshakable heredity. Our unshakable heredity. Verse 29. And if you are Christ, then you are Abraham's offspring. You are Abraham's offspring, heirs according to promise. Sabi, kung ikaw anak ni Kristo, ikaw ay na kay Kristo, ikaw daw ay anak din ni Abraham. Sapagkat ang sino mang nagkaroon ng kaugnayan sa ultimong binhi ni Abraham, na yan ay si Jesus, ay tatanggap din ng pangako ng mana kay Abraham. Isipin niyo yan, mga kapatid. Ano ang pangakong mana kay Abraham? Ano ang pangakong mana? Now, kung ikaw ay galing sa lahi ni Abraham, ikaw ay Hudyo, ang pangakong mana ay ang lupang pangako. Pero kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, alam niyo ba kung anong pangako ng Diyos kay Abraham? Basahin natin, Romans chapter 4, verse 13. Sabi ron, for the promise to Abraham and his offspring that he would be heir of the world did not come through the law,
but through the righteousness of faith. Gusto ko lang pansinin natin yung salitang yon. The promise is not merely a parcel of land, but the whole world. That's the promise to Abraham. The whole world. Yan ang problema sa mga prosperity preacher sa panahon natin ngayon. Kasi gustong ipangako nila sa mga taong na kay Kristo yung mundo ngayon. Pero ang totoo, hindi ipinangako yan sa atin ngayon. Ipinangako yan later. No? Kaya nga, di ba, ano ba yan? Joel Osteen, yung libro niya na, Your Best Life Now. Our best life is not now. Our best life is later. Kailan yun? Pag dumating na si Christ. Pagka nabuhay na maguli ang lahat ng mga binanal, sila'y magmamana ng mundo. We will inherit the world. Ay, siguro yung iba sa inyo nangangarap. Sana makapag-around the world ako. Yung iba dyan, pangarap na lang yan. No? Hindi na siguro matutupad yan. Pero itong gusto kong sabihin, mga kapatid, take this to your heart. Kung ikaw Christian, kung ikaw mananampalataya, yung pangarap na yan, magiging realidad yan pagdating ng araw. No? You won't need to crave to go around the world. Because it will be yours. That is the promise to Abraham. The world. And that is the promise to those who are in Jesus Christ. The world. So, ibig sabihin, name the place you want to go. Anong gusto niyong puntahan? Ha? Sa honeymoon ninyo, ha? Japan. Tama, mukhang hapon ka nga eh. O, yung iba, kung saan man. O, gusto niyo, punta kayo sa Russia, sa Congo. O, kung saan man gusto niyong puntahan. Ayun, ngayon, hindi pa matutupad yan. Pero matutupad din yan, mga kapatid. Matutupad yan. Name it. And you will have it. And, alam nyo, minsan, kinakailangan nating, ang pagiging Kristiyano, kailangan din talaga ng matinding pananampalataya sa mga bagay na imposible. No? Ito yan. Imposible ba yan? That we can go around the world? Well, in our time, it is impossible, especially kung wala ka namang perang kasing dami ng mga pera ng mga, alam nyo na. No? Pero, kung ikaw ay na kay Kristo, that dream will be a reality. Sapagkat yun ang pangako ng Panginoon eh, kay Abraham eh. Yun ang pangako rin sa atin. No? And that inheritance is sure. Hindi dahil sa kung sino ka, kundi dahil kung sino yung Kristo na siyang nagligtas sa iyo. And the world that we will inherit ay kakaiba. Ngayon, kahit makarating ka sa iba't ibang bahagi ng mundo, makakakita ka ng kasalanan. Makakakita ka ng karumihan. No? Makakakita ka ng kapangitan. Di ba? Sinasabi nila, pinakamalinis daw na bansa Singapore, no? Sabi ng iba, no? Di ba nung nakaraan, pinasyal kami nung isang kapatid natin dati dito, si Jess Corpus. No, sabi niya, Pastor, pasyal kami ikot-ikot. Sabi niya, Pastor, di ba, naririnig mo na, nung nasa Pilipinas tayo, pag nasa Singapore ka, malinis. Tingnan mo naman yung palengke namin, ang dumi. Sabi niya, pinakita niya may mga kalat ko. Hindi rin naman talaga totoo, na talagang sobrang linis. No, meron pa rin dumi, meron pa rin kalat, may basura pa rin. Of course, hindi kasing dami ng basura natin dito. No? Ang point ko lang, kahit saan ka pumunta, mayroong dumi. Kahit saan ka pumunta, mayroong kasalanan. Kahit saan ka pumunta, mayroong injustice. Kahit saan ka pumunta, mayroong corruption. No? Lahat yan, sa lahat ng lugar. Bakit? Makasalanan pa rin. Pero yung mundong pinangako sa atin, isang mundong wala ng bahid ng kasalanan. Isang mundong wala ng injustice. Wala ng taong makasarili. Wala ng hidwaan. Wala ng mga taong mapag-imbot ng hindi kanya. Wala ng karamdaman. Wala ng katiwalian. Isang bagong mundo na ang katuwiran ay nananahan
At ang Diyos ay makakasama natin magpakailanman. Makikita natin ang mukha ng ating tagapagligtas at hindi natin pagsasawaan. Yun ang pagpapala sa atin. Indeed, true Christians are cut above the rest. Are you a Christian? Mananampalataya ka ba? Ngayon, kung hindi ka pa Christian, anong hinihintay mo? Bakit hindi ka pa nag-iisip sa kalalagayan mong espiritual? Baka bukas, mahuli ka na. Baka bukas, hindi na mapasayo ang lahat ng ito. Ngayon pa lang, lumapit ka na sa Kanya, sa daan ng pananampalataya, at sabihin mo kay Kristo, Panginoon, iligtas mo ako. Ako isang makasalanan. Nalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na napagbulayan namin ngayon pong umagang ito. Salamat sa katotohanan ito na amin pong tinanggap. Hindi namin maiisip na kami mga cut above the rest. If we look at ourselves sa aming sa salamin o sa pakiramdam namin, halos wala naman kaming pinagkaiba sa mga tao sa paligid. Masasalanan pa rin kami. Mga tao pa rin kaming marurupok at mahihina. Pero salamat sa Panginoong Kristo na siyang nagligtas sa amin, tumubos sa amin, at inilagay kami sa isang bagong komunidad. At inilagay kami sa katatayuan na siya ang aming Ama ay ang aming Diyos, na kami magmamana ng buong mundo. At ito ay totoo. At hindi ito katang-isip lamang. Marami pong salamat. Kausapin mo rin, Panginoon, ang mga wala pa sa iyo na nakikinig, na sana kilusin mo sila. Buksan ninyo ang puso nila sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesus at manampalataya sila sa Panginoon na siyang tagapagligtas ng mga makasalanan. Muli, ang papuri ay tanging sa iyo lamang. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.